Mga kababayan, yun po ang sinisikap na gawin ni Senador Rodante Marcoleta. At kung mapatunayan ay papanagutin! 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 Tayo ba? Kayo ba? Mga kaibigan at mamamayan, natatakot ba tayo? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University. Mga ka-U3, welcome back tuloy na naman po dito sa ating regular show. Para sa ating mga ginigiliw na mga subscribers, maraming salamat po mga ka-U3. We are more than 205,000 subscribers na po dito sa ating YouTube channel. At sa ating mga newcomers, mga baguan sa ating channel, ang ating pong ginagawa dito sa Usap-Usap University, tayo ay nanonood ng mga religious discussions, preachings, something about religion, yan pong ating binibigyan ng reaction. And all of our videos are based on your requests. At sa ating episode ngayon, dahil napapanahon, ngayon po kasalukuyan ay maraming mga political na pangyayari sa ating bansa. And as to the overlap, quote-unquote, ng relihiyon at politika, naging laman din ng balita ang naging prayer rally ng Iglesia ni Cristo, last week. Kaya isa sa mga nirequest sa atin is bibigay daw po tayo ng reaction sa speech ni Brother Arnel Tumanan. Ayan. So wala po akong idea about kay Brother Arnel, pero what we know is siya yata ang pinili na magsalita sa public in addressing nga itong kanilang INC crowd na naging controversial dahil nag-cause doon ng traffic sa EDSA, something like that. Hindi ko alam kung ano po yung parang rank niya sa administration, pero siya po yung inatasan na magsalita. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa 2 komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So hindi po ako member ng INC mga ka-U3, isa lamang po akong hamak na video reactor. So maaari na I may agree or I may disagree dito po sa ating reaction, pero definitely wala po tayong religious agenda. Wala tayong sinasabi na isang particular na religion ay dapat niyong kaaniban or wag niyong kaaniban. Everything now is ready. Let us watch this video together. Sabihin niyo po ako mga ka-U3. Let's go. We are one! Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin at mga kaibigan, mga mahal na kapatid, sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa kanyang bayan. Baka po ang iba ay wala pa rito. Halina po kayo. Sumama po kayo dito. Sapagkat tayong lahat ay iisa. We are one! May nabalitaan po kaming hinahadlangan pa dyan sa South at saka sa North. Meron naman na po tayong permit. Yung mga nangurakot, hindi humingi ng permit. Meron pong ilang mga kapwa natin mamamayan nagbigay po ng comment at ang iba ay napublish sa social media. Ang sabi nila, nagsasagawa daw tayo ng rally para daw sa mga kurap, samantalang tayo daw po ang bumoto at nagluklok sa mga kurap. Kasi nag-endorso, Ang ibig lang sabihin, tinatanggap nila may mga kurap sa gobyerno. Okay. Aminado
yung nagsabi, may mga kurap sa pamahalaan. Eh kung ayaw nila sa kurap, sumama na sila dito sa atin. Sapagkat tayo po, inilalantad natin yung mga kurap. Kung sumasang-ayon sila na masama sa mga nasa pamahalaan ng kurap, halina kayo! Sumama na kayo dito sa amin! Okay, so before we continue, the thing is, ano ba ang goal nitong INC rally na ito mga ka-U3? I'm guessing ang purpose is para mag-express ng kanilang damdamin, ano po, politically on what is happening? Ganun po ba ang point? Kasi if titinan po natin, kung di ako nagkakamali, naging issue po itong rally dahil sa kainitan po ito ng pag-issue nga ng warrant of arrest no kay Senator Marcoleta na isang member ng INC, and as far as I know, ay kaalyado no ng mga Duterte. And right now mga ka-U3, aware naman po siguro kayo, we're shooting this July 2026. Nagsa-start po, no? Nung Monday lang, nag-start na yung impeachment trial versus Sara Duterte. At kung napapansin nyo po dito sa ating screen ngayon, nakasulat dito, bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandanambong. But anyway, so hindi po ito first time mga kayutin na nagbigay po tayo ng reaction sa isang INC na prayer rally. I remember meron din po tayong reaction nung si Brother Zabala kung hindi po ako nagkakamali. So, sapagkat ang atin pong inihahayag at ipinakikipaglaban, mga mahal po naming mga kababayan, transparency, accountability, justice, justisya. Hindi po hostess siya. Ang atin pong ipinakikipaglaban ay para po sa buong bayan. At hindi po ba karapatan naman ng bawat mamamayang Pilipino kung sino ang inaakala nila na marapat maglingkod sa ating bayan. Ang tinupad lang po natin, yung ating karapatang bumoto ng sang-ayon sa ating batas. Pero kung sino man po ang nanalo, ay hindi lang po kami at hindi lang tayo ang bumoto. Ang bumoto sa kanila, nakararami sa mamamayang Pilipino. tama Kaya naman yun. sila man bumoto sa mga sinasabi nilang kurap. Pero, mga kababayan, mga mahal po naming mamamayan ng Pilipinas, ipinoto ba natin sila para mangurakot? Sagot kayo. Hindi! Kaya natin sila pinili at ibinoto sa ating pag-aakala na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayanang Pilipino. Pero sila po ang sumira sa pagtitiwala natin yon. Sabi nga po, public office or public service is Is a public trust. Bumoto tayo sa pag-aakala magsisilbi sila ng tama at wasto, magmamahal sa ating bayan. Pero sinira
sa atin pong pagtitiwala. Ano kanilang ginawa? Yung iba, nagnakaw at nangurakot. Mga kababayan, kung nangurakot pa sila at nagnakaw, pati pa tayo sisisihin nila? Ano kinalaman natin sa ginawa nila? Nakita lang natin, mali-maleta. Pero wala tayong kinalaman doon. Wala tayong kinalaman. Kaya narito tayo sa ganitong pagkakaisa para ilantad ang kamali ang kanilang ginawa. Okay, before we continue mga kayuthi, interesting po na choice of words no so far. Kung napansin niyo po ang sinasabi ni Brother Arnel, he never mentioned so far ang name ng kanilang church. No, if you notice ang kanyang pag-address mga kababayan, hindi niya diretsang sinabi na tayo sa Iglesia ni Cristo, tayo ang sinisisi, something like that. But mabalik lang po ako dun sa structure so far ng kanyang speech na sinabi rito, na bakit tayo nagrarally? Number one, it's for the country. Number two, it is the right of the people and we just exercised our right to vote. And sinabi niya na hindi naman kami lang ang nagpapanalo. Ano po? Tama po yun mga ka-U3. Dahil kung titinan po natin, kung i-check natin ang demographics ng mga Pilipino base sa ating religious affiliation, hindi hamak po na marami ang quote-unquote, if meron Catholic vote. Kasi more than 80% po ng ating populasyon ay Katoliko. Around 6% po naman dyan ang Islam at ang Iglesia ni Cristo is more than 2% po. Pero syempre naging puwersa in a way at nagiging swing vote na katulong po sa kumbaga pagbigay ng malaking boto, lalong-lalo na po sa mga top po ng mga government positions ang Iglesia ni Cristo dahil meron po silang tinatawag na block voting. No? Kaya nga sinasabi dito ni Brother Arnel kanina, we are one dahil nga meron silang pagkakaisa, which is something that commendable for sure. No? Ito pong pinapakita nila na unity. Although on a side note mga kayuthi, I'll be very honest with you, I still find it a little bit strange yung speaking style po na makalumang style nito ni Brother Arnel na parang iniipit po yung yung something like that. So hindi na po kasi ito kumbaga timely, ito pong style na outdated style ng public speaking. So masyadong oratorical at parang iniipit yung boses. But ganito po siguro talaga ang speaking style ni Brother Arnel. Although what I know is sa mga preachings din po kasi talaga ng INC parang ganun yung kanilang speaking style po. So anyway, let us continue. Sinira nila ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino na ngayon karamihan sa atin nagdurusa at naghihirap. At sana nakakatulong din yung mainstream media. Pero alam ba ninyo, may lumabas ngayon, ito daw angaw-angaw na ito ng tao. Ang sabi nila, nasa media po social media, 5,000 lang daw tayo. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Tignan nga natin. Ipakita natin sa screen. Yung flag ng iglesia parang Italy, daming tao. Totoo bang 5,000 lang? Hindi po. We are one! We are one! We are one! Kaya dahil gising na gising ang mamamayang Pilipino, kitang-kita po ng lahat ang paninira nila sa pangako nila nang sila po ay ihalal na mamahalin nila at paglilingkuran ang taong bayan. Kaya
may karapatan tayo magsagawa ng ganitong pagkakaisa para sabihin sa kanila, para gisingin sila sa kanilang kamali ang ginawa at para tayo magsabi, sapagkat tayo ang may karapatang magsabi, mahiya naman kayo! Mga kababayan, yun po ang sinisikap na gawin ni Senador Rodante Marcoleta at iba pang mga kapanalig niya. Isa siya sa mga nangunguna sa pag-expose at pag-iimbestiga, pagsisiyasat para po mapatawan ng akmang disiplina o parusa ang mga salarin. Pero yung ibang kapanalig niya, dati, lumipat ng Nag-flip-flop. bakod. Mhm. Natakot yata! Natakot! Parang cheering squad, ano? Eh tayo ba? Kayo ba? Mga kaibigan at mamamayan, natatakot ba tayo? At yung iba naman, nagsawalang kibo. Parang walang alam. Bakit? Baka matuklasan tumanggap din ng maleta. Hala kayo. Sa bagay, alam na ng sambayan ng Pilipino. Pati yung mga ang pondo ng bayan ay ginamit sa kampanya para mabalik sa Senado. Yung senador na magiting at naninindigan po sa panig ng tama at ng katarungan, siya pa yung gustong patahimikin. Paano? Alam nyo kung ano naisip nilang paraan? Bend the law! No bend the law! No bend the law! Lagi nating nababangkit yung iba sa kanila, mambabatas, lawmaker, naging lawbender. At may masaklap pa. Yung iba po, tagapagpatupad sana ng batas, alagad ng batas, pero naging manlalabag ng batas. Dapat na ipatupad kung ano ang batas, partikular ang konstitusyon, pero pinipilipit po ang batas. At gaya ng alam na ng lahat, nabanggit na rin kanina, ang ikinakaso nila kay Senador Marcoleta, plunder daw. Plunder. Wala namang ebidensya. Sapagkat wala siyang kinuhang mula sa pondo ng anumang proyekto ng gobyerno. Okay, pause muna. Pero the thing about plunder kasi mga ka-U3, the definition has already been expanded, ano? So, hindi po ang basihan lamang ng ill-gotten wealth ay nanggaling, quote-unquote, sa government, for example, hindi. So, maaari din po yan sa mga questionable na pamamaraan like sponsorships. Especially, ang issue yata dito kasi is during the campaign daw po no, ni Mr. Marcoleta na he did not include more than 75 million, kung di ako nagkakamala. Yun po yata yun eh. Kasi nagbigay na rin po tayo ng reaction dati pa ano po sa previous po natin
na episode about the Rodante Marcoleta case nga po. But before we continue, so eto nakita ko po so far sa speaking style lang naman po no, ni Brother Arnel. So may tinatawag po tayo na crowd work. So very participative, ini-encourage niya na magkaroon ng cheer, magkaroon ng chanting, which is typical po na nangyari sa mga rally. Gusto ko din po i-mention dito na yung purpose, among others, no, is to hold those people they voted accountable dito sa kanilang mga ginagawa. Although, I also wanted to know, ano po kaya ang background checking na ginagawa ng Iglesia ni Cristo prior to them endorsing a particular na candidate, mga ka-U3? Ano yung kanilang mga basehan, no? Maliban siguro sa political career, morality, ayan. Sana po ay malaman natin. At kung hindi man malay down dito sa speech ni Brother Arnel, sa mga nagko-comment po dyan, so please comment below. Ano po yung tinitingnan ng administration ng INC in choosing someone to be endorsed? And the next question would be, dahil sa napakaraming palpak na politiko sa ating bansa, mga kurakot, ano po, is it possible mga ka-U3 na in a particular position, walang i-endorso ang INC dahil nakita nila, lahat ng mga tumatakbo so far, walang mapagkakatiwalaan, puro kurakot, wala tayong nakikitang mabuti. So meron po bang ganon na at all, wala po silang binoto na, for example, for president or for vice president, mga ka-U3? So anyway, let's continue. Walang kontrata ng gobyerno na ginamit niya na pagkakakitaan. Kaya nga, pilit nilang pinipilipit ang batas at bigyan ng sarili nilang interpretasyon. Talagang bendalo. No! Bendalo! Dapat don't. Verb ang bend, di ba? Don't bend the law, hindi no bend the law. Don't bend the law. Mga kababayan, ang mga utak ng korupsyon, lalo na po sa flood control projects, ayan, nag-uulan na naman. Ang Diyos ang ayaw pumayag na malimutan natin eh. Do not forget, sabi nga, yung ginawa nilang katiwalian, pinakamalaking katiwalian na nangyari sa ating bansa. Ang mga yan, sila po ang dapat na patuloy na imbestigahan. Sila po ang dapat kasuhan. At kung mapatunayan ay papanagutin. Papanagutin! Papanagutin! At kung loobin ng Diyos na mangyari yan, maaaring mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at maging sa ating justice system sa bansa na nagpapatupad nito. Kaya inuulit natin, halina kayo mga kababayan, yung wala pa rito, halina kayo, magkaisa tayo. We are one! At muli po nating sabihin, hanggat may mga Pilipinong nagmamahal sa ating bansa, nagmamahal sa katotohanan, at naninindigan sa katarungan, may pag-asa ang mahal nating bayang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Magandang gabi po at maraming salamat po. Okay mga ka-Yuthi, medyo maiksi lang po pala itong video na ito, and I was expecting na it will be a little bit longer, pero I would have to commend Brother Arnel. Sa totoo lang sa mga ganito po kasi mga speech, if it is too long, napaka-boring na rin po kasi mabuti na diretsa at saka kumbaga condensed yung kanyang mga sinabi, and in a way, these are the church's position as to what is happening right now. And sa update na nga po ngayon, meron pong na-release na statement after Marcoleta was arrested na may health
issues po siya, no? Something about disc, spine yet or something. So yan po yung update natin, and together with him, si Mr. Defensor also was arrested, and then another person pa po. Like what I mentioned sa atin pong past video reaction related to this episode, ang question po kasi dyan, bakit ngayon, no? Parang napaka-timing naman na kung saan kinakailangan ng senador for impeachment trial ni Vice President Sara, ang nangyari nga itong plunder case laban kay Senator Marcoleta. So, very interesting naman na timing, po. But the point here is, INC is saying that we are just holding these people accountable. Binoto namin sila. We thought that they are the best candidates. Inendorso namin sila. And because they're not doing their job well, we have the right also to call them out. Something like that. Although, if you also notice mga kayuthi, ang wording po ni Brother Arnal dito po sa last part ng kanyang speech kanina, sa tagapagpatupad. If you translate that would be executive. Kasi kung titingnan natin, di ba, ang three branches ng government is executive, legislative, at saka judiciary. So yung executive, yung tagapagpatupad, no? Execute. So is he attacking in a way, indirectly, President Bongbong Marcos, mga kayuthi? So anyway, please comment below what do you guys think about this episode. I really like, listening to speeches like this. Very impassioned, very emotional. At sabi ko nga, merong INC style ng oratorical. Something like that. So anyway, if you like this video, you could watch that video over there, playlist over here, subscribe for more, and I'll see you guys next time. Peace. Bye bye. See you later.